sir, sasabihan ka na ng executive assistant na ingatan niyang maleta na yan dahil basura ang laman. So doon pa lang sir, yung tinatawag na namin na basura ay pera. At saka minsan po, nakikita rin po namin na nagbibilang po sila. Madagdag ko lang din, sir. Hindi naman siguro kailangan ng security at saka bulletproof na mga sasakyan kung sa yote siguro laman ng maleta. Pero dahil sa pera po, kailangan po ng maraming security at saka bulletproof na sasakyan. Okay. Doon sa mga affidavit nyo, maging kay Sergeant Gotesa, kinikwento niya yung sa Valle Verde. Pwede bang ikwento niyo yung buong proseso ng delivery para lang malinaw? Yung nakakaalam nung nagiging buong proseso ng delivery, paano ba yung unang bilangan? Sige, go ahead. Ako sir, ko sa dyan sir, nakasaksi ako isang beses. Kasama ko si Mark at saka dalawang security. Ngayon, si Mark lang nag-iisa. Sabi ko, Mark, ikaw lang mag-isa. Tulungan na kita magbilang. Mga ano lang yun sir, mga 8 malita. Tapos, dun sa loob ng Valle Verde, pumasok ako, tinulungan ko siya ng pagbilang. Madali lang ang pagbilang sir, yung 1M, naka-lastigo siya, nakatali. Yung pagbilang siya, by 1M. Sa isang malita, sir, mga 40 to 50 ang ilalagay. Okay. So, sa Valle Verde, ang umpisa. Yes, sir. Kapag may delivery doon sa Valle Verde, bibilangin muna ng mag-receive sila ni Mark Tiksay o kaya si John Paul Estrada. Pagkatapos noon, dadalhin sa Horizon Homes. Yakyat doon sa 56 sa condo unit ni boss. Pagkatapos noon, mga ilang araw, bababa naman, i-deliver. Okay. Sige, go ahead. So, maliban doon sa, sir, from Valle Verde, mayroon din po, sir, minsan nang gagaling sa mga bangko. Like BDO, Land Bank, at saka PBCom, sir. So, from sa mga bangko na yan, minsan, from bangko, dinadala sa opisina ng Sunwest Incorporated, dyan sa may Tech-Type Building. Then, meron din po nangyayari, from bangko, dinadala po mismo doon sa Horizon Homes, sa unit nila, Boss Saldico. So, ang ibig nyo sabihin, merong nagdadala ng pera sa Valle Verde. Tama? Yes, sir. Sino yung mga yun? May nare-recall ba kayo o may nagdadala lang? Ang naalala ko, sir, yung natandaan ko yung... Hindi kailangan mo yung pangalan. Kasi nung naalala ko, yung binanggit ni Orly, sabi niya si Congressman Eric Yap, nakita niya. Isa lang naman yung nabanggit niya. Yung iba hindi daw niya kilala. Pero sabi niya, doon daw ang bagsakan ng pera. Totoo po yan, sir. Doon po yung pinaka-hub delivery point doon sa 28 Dragonfly Corner Ladybug sa Valle Verde 6 sa bahay ni Boss Saldi. Sarge. Sir, yung tandaan ko yung nag-deliver dun sa Valle Verde po. Yung si Congressman Garjola po. Pero hindi siya nag-deliver, yung mga tao na lang po. Nag-deliver ng pera. Paano mo nalaman kay Kong Garjola? Kasi po, dati ako nakatrabaho doon, nakilala ko yung driver, tapos yung nag-deliver po doon. So, okay. Magmula Valle Verde, dadalhin sa Horizon. Binanggit mo, bangko. Bangko. Yes, sir. Magkano yung mga withdrawal na yan? Minsan, sir, nag-withdraw kami ng mayroon minsan 2 maleta, 4 na maleta, 5 maleta, ganun po, sir. Tapos ka na? From there, from Horizon, deliver sa mga lugar. Tama? Yes, sir. Doon sa mga Horizon, mula sa bahay ni Saldico, kanino yung pinakamalaking delivery? Kay, sir, dating speaker, siguro, sir, sa
90% sir ng mga delivery sa kanya po yun. Hello, sir. Sir, na-experience ko din dito sa nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami diyan ng 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng diyan, mahigit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Noong Marso 28, 2025, ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung AA ni boss, tapos si Bernard Tobe, saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka maplat tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number nun, NHN 8729. Dinala namin sa bahay ni boss sa Valle Verde. Yun lang po. Singit lang po ako ha, dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO, pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya. Okay? So, balik natin dun sa picture, no? Yung kanina, ayan. Ano to? Dami ah. Paki-describe kahit sino. West Corporation po. Saan tong office na to? Sa Tectite po, sa may Ortigas. Hindi to Valle Verde. Hindi po, sir. Hindi. Next. Saan to? Doon din po yan, sa office din po yan, sir. Meron ba kayong money counter o ganyan na lang ang bilangan? May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nahagip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kwan kasi niyan, sir, pero po yung bilang, sir. Eto, tanong lang, may mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? Kunyari, magre-reklamo kay Mark o kay Paul. Kulang. Meron sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po na minsan kulang po yung delivery. Magkano daw kulang? Hindi ko lang kung magkano sir, million din nawawala sir. Isang beses lang nangyari yun? Hindi lang isang beses sir, bawat delivery po kulang. Pero sir, di kami gumawa nun nagbibilang. Sir. Paldo sana kami ngayon sir. Ayan, saan to? Tectite office din yan sir. Tectite pa rin. Yes sir, yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa Tectite, dinadala sa Horizon Homes sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official na mga gobyerno sir. Next. Sir, yan sa building ni Senator Soto. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan si Badilla. Si Loben Badilla. Sino tong kinuna mo na litrato?
Ako yan, sir, na nagkuha. Ah, Kasi ang nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na aboard na kami, sir. next. Tore, oh. Ito yung kwan, sir. Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama. Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige, go ahead. Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Inumpisahan na kaming 24. Inumpisahan na po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bale yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles doon po sa office niya. Sa Raffles... Makati po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung secretary niya po, si Analisa Gaspar po. Sir. Secretary Nino. Ni General Torre po. So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico. No, sir. Parang ginamit lang yan, sir, na pang-establishment namin na kakausapin kami, sir. Diyan kayo nag-set ng meeting. Yes, sir. Yung time kasi na yan, sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin, sila pa ni dating speaker at saka si Boss Aldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin, si Boss pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami, sir. Para hindi kayo lumabas. Opo. Sino-sino itong mga nandito? Yung dito po, yung naka-gray po, si kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Tap Voluntante po. Kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga Ilan? 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po. Non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa. Individual. Individual yun, sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo, sir, tama. Tama po, sir. Tama. Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Yan yung time na inaamo niya si, sir, baste ng boxing. Kaya ganyan ang posing nyo. Oh, yes, sir. Next. Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin. So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma. Ang ginawa kasi namin nun, sir, nag-usap kami ng 15. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir. Napapirma. Yes, sir. Pirma. Yes, sir. Ano pa ang pinangako sa inyo dyan? Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos,
Ayun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas. Hindi, mabuti. Katunayan nga, sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir. May 28 kayong kasama nandun sa agency ngayon. Opo, sir. Wala namang pananakot. Yun, kasama. Hindi naman masabing pananakot siguro, sir, kasi parang doon na pinangakuan ng trabaho, saka hindi na magsalita. Ganun, sir. Sarge, go ahead. Sir, karagdagan po doon sir, sa binanggit po ni Sarge Paupan sir regarding doon sa cellphone. Bali, ang nangyari po niyan sir, nagkaroon po dyan sir ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa sir, yung kay Sarge Paupan po sir ay iPhone 16. Ito naman po yung isa sir is Samsung S25 FE. Nung niresearch ko po ito, sir, nilaunch po dito sa Pilipinas, sir, ng September. Tapos binigay po ito, sir, tama po si Sarge Paupan, sir, na naging by batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila, sir, ay yung hindi yung luma, kundi yung bago kong binili, sir, na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Tapos po doon sila sa Elite, sir, sa pagkakaalam ko po, sir, 29 po sir yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinesa, sir, nung December 19 until hanggang March 15, sir. Andun pa po sir yung iba, sir, na mga kasama namin. Sa tingin nyo, kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon? Yes, sir. Basta may pasumpi na, sir. Sarge. May tumawag po sa akin, sir, yung kabats ko na dating pinasok ko, sir, sa Elite. Tumagal po siya, sir, doon ng mga 1 week lang ata, sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat, sir, nabanggit niya sa akin, sir, na sabi niya, Meg, yung Elite wala na doon sa dating place dyan, sir, sa may Guadalupe. Di tinanong ko siya, sir, sabi ko, may alam ka ba, Meg, doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya, pagkaalam niya, sir, dito daw po sa may bagong kapitolyo ng Pasig, sir, lumipat yung Elite, sir. Okay. Meron pa ba? Balikan ko lang pakiulit nga yung dun sa Land Bank at saka BDO para lang ma-record natin yung mga withdrawal kasi importante yun, magagamit later on ng as part of evidence. Okay, go ahead, Sarge. Yes, sir. Totoo po yan. Saan Land Bank to? Sa, sir, sa may DepEd. Diyan sa may Dito lang. San Miguel Avenue, sir. Then, Pasig. Yes, sir, Pasig. Then yung BDO, sir, diyan sa may Alpaland Building, diyan sa BGC. Malapit po sa St. Luke's. Okay. Then yung PBCom, sir, diyan po sa may Meralco, San Miguel Avenue, sir, yung PBCom. Yung Land Bank, sir, sa Meralco Avenue. Minimum na withdrawal dito, 1, 2 maleta. Dalawa, sir, ang pinaka, dyan, sir, dalawang Pinakamababa. maleta. Yes, sir. Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano? Sa experience ko, sir, na nung pumunta kami, sir, dyan sa Land Bank, papasok kami doon, sir, sa pick up na lang, sir. Bali, pumapasok kami doon mismo, sir, sa loob ng DepEd. Then, doon mismo sa likod ng Land Bank, sir. Doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po, sir, doon mismo, sir, sa harap. Pag nilabas, nakabaleta na o paano? Nakamaleta na po yun, sir. Minamaleta ng Land Bank? Oo, sir. At saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang, eh. Si Kate Villarreal at saka si May Ann de la Cruz. Itong dalawang babae na kanina? Yes, sir. Yan ang malimit, sir, na kasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir.
minsan sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko, may dala na kami sir na maleta. Then, tatawagan na lang kami sir, pagka pipick upin na. Ganon sir yung kalakaran sir. Sarge? Yes, sir. Yes, sir. Na-experience ko po yan na tatlong beses po sa PBCom po, San Miguel Avenue, dito po sa may Pasig. Nakapag-withdraw po kami ng 2 maleta. Kasama ko po si Master Sergeant Lupian at saka yung 2 staff ni dating Congressman Saldico, si Kate Villarreal at saka si May Ann de la Cruz. Bali, pumasok po kami doon. Ako yung driver noon. Pumasok sila, 2 empty na maleta na medium. Nag-withdraw po sila doon sa PBCom dito sa San Miguel Avenue. Paglabas po, puno na yung pera. Puno na Yung maleta. yung maleta ng pera. So ito, dala nyo na yung maleta. Dala namin yung maleta, sir, empty yun. Yung sinasabi kasi ni Sarge, dumarating kayo, may maleta na rin, kasama na. Tama ba? Pangalawa sir. Pag pumunta kayong land bank ka mo, paglabas ninyo, ay pag-withdraw ninyo, may maleta, o may dala kayong walang laman. May dala kami sir na walang laman sir. Then okay. paglabas, Puno na. dala na namin sir yung maleta na may lamang pera. Ang lahat ng loading sa likod ng bangko. O at least may secret Sa entrance. likod, sir, ng bangko. Kasi hindi pwede dun sa San Miguel Avenue dun sa harapan mismo. Harapan. Eh. Okay. Tapos na-experience ko rin sa, sir, sa may land bank, malapit dito sa DepEd mismo ng, Meralco Avenue. Oh, dyan. 2 maleta rin yun, sir. Isang large, medium. Kasama ko rin si May Ann de la Cruz tsaka Kate Villarreal. Yan, na-experience ko na mag-withdraw ng mali-maliit ang pera. So, base sa mga testimonial ninyo, so iisa na patunayan natin na ang opisina ni Congressman Saldico receiving at distribution. Receiving ng mga kaparte doon sa mga flood control projects, whatever man yon. Ibig sabihin, pagpasok, record. Paglabas, record. Sino may hawak ng ledger? Sa totoo po lang sir, may logbook po yan eh. Ang Yes. mahawak po ng logbook sir, si Mark Tiksay. Si Mark Tiksay po. Tiksay, Pati yung siya mga receiving copy po. siya may receiving copy. Yes po. So, ang opisina nyo ba may CCTV? Audio-video ba yon? Sa opisina sir, dyan sa TechTite, mayroon po. Then doon sa bahay po ni Boss Aldi, mayroon pong CCTV doon. At saka sa Horizon sir, sa Horizon Building, from lobby to basement, elevators, mayroon pong mga CCTV dyan sir. Makikita nyo po yan sir pagka talagang i-request nyo po ng CCTV na yan. So, ibig sabihin, lahat ng deliveries ninyo, may mga nakakuha ng CCTV. Yes sir. Even it is public place or even it is a private place. And then, proof of deliveries ninyo, pipicturean ninyo, at isesend nyo sa boss nyo, item is delivered. Tama? Yes sir, sinesend po sa group chat namin po. So kaya may mga kuha kayo sa mga cellphone ninyo dahil yan ay proof of deliveries na i-report ninyo doon sa opisina o kay Congressman Saldico. Yes, sir. Yan yung talagang yan po, reporting po namin, sir. So, kung magkakaroon ng tunay na investigasyon, makikita. Tama? Tama po. So, ito yung kinatatakutan nila. Rani? Okay, balikan natin yung naunang nag-testify kanina tungkol kay Erwin Tulfo. Gusto kasi niya na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pag-usapan natin si Erwin. Pero maliban dyan, merong bagong pangalan na nabanggit ngayon, no? Si Jude. Si Cheese. Hey Jude. Si Judas.
si Kiko, si George Garcia. Meron pa bang bagong pangalan na hindi nababanggit na alam ninyo? Marami dito sa affidavit, marami. Okay, sige. So mamaya, siguraduhin lang natin, mabanggit natin kasi yung pagkakataon, baka hindi na tayo makaulit. No? Tapusin muna natin si Erwin. Si Erwin, sabi ng unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, 2 maleta. Pagkatapos, 4 na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun? Sir, O iba pa? sir, yung sa akin po, sir, iba pa po yun, sir. Iba pa? Okay. Yes po, sir. Sige. Kailan nangyari yan sinasabi mo? During po ito, sir, ng before senator election, sir. Senador na siya, hindi pa? Hindi pa, sir, hindi pa, sir. Congressman pa lang siya. Yes po, sir. Bago mag-eleksyon o during the time na kasagsagan na? Sir, bago po mag-election, sir. Bago mag-eleksyon? Yes Okay. po, sir. Matandaan mo gaano katagal bago mag-eleksyon? Hindi ko na po matandaan, sir. Hindi mo matandaan. Okay, it's okay. Saan ulit nangyari yan? Doon po yan, sir, nangyari, sir, sa Marius Restaurant, sir, sa Tomas Morato, Timog QC, sir. Tomas Morato, bahay niya, opisina niya? Sir, isa po itong, sir, restaurant, sir. Restaurant? Yes po, sir. Okay. Ano pangalan ng restaurant? Marius po, sir, Marius. Sa Marios. Yes Okay. po, sir. Sige. Sino yung mga nandun sa Marios na matandaan mo? Kasama niya, for example, kasama mo. Sino yung mga nandun? During, yan, sir, bali, 2 po kami, sir, na advance team. Kasama ko po dyan, sir, si Elmer Gagucas, na isa pong security agent po ni former Congressman Saldico, sir. Ano ang dineliver nyo kay Erwin? Yun po, sir, yung pagdating po siya ng tropa niyan, sir, doon po yan siya nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Mobina, yung Eco Alpha Gold 462, sir, na yung armored car, sir. Bali, sir, doon po naganap yung transaction niyan, sir, doon sa parking sa labas po ng establishment, sir. Ilang maleta? 2 medyo, 2 medium size? yes po, sir, yes po, sir. Okay, yun lang ba yung time na nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo? Yun lang po, sir. Yun lang. Yes po, sir. Singit ko lang, Nag-deliver ka rin ba sa bahay ni Erwin Tulfo? Yung iba pong kasama ko ata, sir. Hindi, na-testify na dati yung 2 at saka 6 sa bahay. Sige, please. Magandang hapon po, sir, sa lahat na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo na ngayon po ay senador na. Saan? Saang address? Dito po sa may Green Hills. Dito lang po, sa kabila lang po. East Green Hills. Yes. Okay. Ito yung Sige. nagkaroon ng kontrobersyal kalaban ng Homeowners Association, tama? Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang doon sa loob, mag-approve. Okay.